Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 50. Lumang Tipan, Exodus 25, Exodus 26. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin sa mga Israelita na kumuha ng isang handog para sa akin mula sa bawat tao na hinikayat ng maluwag sa kalooban. Dapat ninyong tanggapin ang mga handog na ito para sa akin. Ito ang mga handog na dapat ninyong tanggapin mula sa kanila, ginto, pilak, at tanso, asul, lila, at matingkad na pulang lana, pinong lino, mga buhok ng kambing, mga tininang pulang balat ng lalaking tupa at balat ng hayop na nakatira sa dagat, kahoy ng akasya. Langis para sa mga ilawan ng santuaryo, pampalasa para sa langis na pangpahid at ang mahalimuyak na insenso, mga onyx na bato at ibang mga mamahaling bato na ilalagay sa ipad at baluti. Hayaan silang gumawa ng isang santuaryo para manirahan ako sa gitna nila. Dapat ninyong gawin ito ng ganap habang ipinapakita ko sa iyo ang mga plano para sa tabernakulo at sa lahat nitong kagamitan. Sila ay gagawa ng isang kaba ng kahoy na akasya. Ang haba dapat nito ay 2.5 mga cubit, ang lapad nito ay magiging 1 cubit at kalahati, at ang taas nito ay magiging 1 cubit at kalahati. Dapat mo itong balutin sa loob at labas sa purong ginto, at dapat mo itong gawa ng isang hangganang ginto sa paligid ng ibabaw nito. Dapat kayong magmolde ng 4 na gintong argolya para rito, at ilagay sila sa 4 na paanan ng kaban, kasama ang 2 argolya sa isang gilid nito, at 2 argolya sa ibang gilid. Dapat kayong gumawa ng mga baras ng kahoy na akasya at balutan ito ng ginto. Dapat ninyong ilagay ang mga baras doon sa mga argolya sa mga gilid ng kaban, para madala ang kaban. Ang mga baras ay dapat manatili sa mga argolya ng kaban, hindi dapat sila kunin mula rito. Dapat ninyong ilagay sa kaban ang tipan ng kautusan na ibibigay ko sa inyo. Dapat kayong gumawa ng takip ng isang luklukan ng awa ng purong ginto. Ang haba nito ay dapat 2.5 mga cubit, at ang lapad nito ay dapat 1 cubit at kalahati. Dapat kayong gumawa ng 2 kerubin ng gintong pinende para sa 2 mga dulo ng takip ng luklukan ng awa. Gumawa ng 1 kerubin para sa isang dulo ng takip ng luklukan ng awa, at ang ibang kerubin para sa kabilang dulo. Sila ay dapat maging gawa bilang isang baluti kasama ang takip ng luklukan ng awa. Nakabukad dapat ang mga pakpak ng kerubin pataas at nilukuban ang takip ng luklukan ng awa sa pagitan nila. Ang kerubin ay dapat nakaharap sa isa't isa at nakatingin patungo sa gitna ng takip ng luklukan ng awa. Dapat ninyong ilagay ang takip ng luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban, at dapat ninyong ilagay sa kaban ang tipan ng kautusan na ibibigay ko sa iyo. Ito ang kaban na kung saan ako ay makikipagkita sa iyo. Makikipag-usap ako sa iyo mula sa aking kinalalagyan sa ibabaw ng takip ng luklukan ng awa. Ito ay magmula sa pagitan ng 2 kerubin sa ibabaw ng kaban ng patunay na ako ay makikipag-usap sa iyo tungkol sa lahat ng mga utos na ibibigay ko sa iyo para sa mga Israelita. Dapat kayong gumawa ng isang mesa ng kahoy na akasya. Ang haba nito ay dapat 2 cubit, ang lapad nito ay dapat 1 cubit, at ang taas nito ay dapat 1 cubit at kalahati. Dapat balutan ninyo ito ng purong ginto at lagyan ng gintong dulo sa paligid ng ibabaw. Dapat kayong gumawa ng isang kalakip na balangkas para dito na may 1 dangkal ang lapad, kasama ng kalakip na hangganan na ginto para sa balangkas. Dapat gumawa kayo para dito ng 4 na argolya na ginto at ikabit ang mga argolya sa 4 na kanto, na kung saan ang 4 na paa ay naroon. Ang mga argolya ay dapat nakakabit sa gilid para magbigay ng mga lugar para sa mga baras, nang sa gayon ay mabubuhat ang mesa. Dapat kayong gumawa ng mga baras galing sa kahoy na akasya at balutan sila ng ginto para ang mesa ay maaaring buhatin nila. Dapat kayong gumawa ng mga pinggan, mga kutsara, mga pitsyel, at mga mangkok para gamitin sa pagbuhos ng inuming mga handog. Dapat gawin ninyo sila ng purong ginto. Dapat palagi ninyong ilagay ang tinapay ng presensya sa mesa na nasa harapan ko. Dapat kayong gumawa ng isang ilawan ng purong gintong pinende.
Ang ilawan ay gagawin na may paanan at poste. Ang mga tasa nito, ang mga modahong paanan, at ang mga bulaklak nito ay gawa lahat sa isang pirasong kalakip nito. 6 na mga sanga na dapat pahabain palabas mula sa mga gilid nito, 3 mga sanga na dapat pahabain mula sa isang gilid, at 3 mga sanga ng ilawan ay dapat pahabain mula sa kabilang gilid. Ang unang sanga ay dapat may 3 mga tasa na ginawa katulad ng almendro na mga bulaklak, kasama ang isang modahong paanan at isang bulaklak, at 3 mga tasa ginawa na katulad ng almendro na mga bulaklak na nasa ibang sanga, kasama ang isang modahong paanan at isang bulaklak. Dapat kapareho ito sa lahat ng 6 na sanga na hahaba palabas mula sa ilawan. Sa sariling ilawan, ang gitnang katawan ng poste, 4 dapat ang mga tas ang gawa tulad ng almendro na mga bulaklak, kasama ng kanilang modahong paanan at ang mga bulaklak. Dapat may isang modahong paanan sa unang pares ng mga sanga, gawa bilang isang piraso na kasama nito, at ang isang modahong paanan sa ilalim ng pangalawang pares ng mga sanga, ginawa rin bilang isang piraso kasama nito. Sa parehong paraan dapat mayroong isang modahong paanan sa ilalim ng pangatlong pares ng mga sanga, ginawa bilang isang piraso na kasama nito. Ito ay dapat kapareho ng lahat ng 6 na sanga na palabas mula sa ilawan. Ang kanilang mga modahong paanan at mga sanga ay dapat maging isang piraso kasama nito, isang piraso ng pinalong yari sa purong ginto. Dapat kayong gumawa ng ilawan at ang 7 ilaw nito, at ilagay ang mga ilaw nito para sila ay magbigay ng liwanag mula dito. Ang mga sipit at ang kanilang mga bandeha ay dapat ginawa sa purong ginto. Gumamit ng isang talentong purong ginto na ang timbang ay 34 na kilo sa paggawa ng ilawan at mga kagamitan nito. Siguraduhin na gagawin sila mula sa modelo na ipinapakita sa inyo sa ibabaw ng bundok. Dapat gumawa ka ng tabernakulo na may 10 kurtina na yari sa pinong lino na kulay asol, lila, at matingkad na pulang lana na may disenyong kerubin. Gagawin ito ng mahusay na manggagawang lalaki. Ang haba ay 28 cubit, ang lapad ay 4 na cubit. Dapat magkaparehong sukat ang lahat ng mga kurtina. Dapat pagdugtungin ang 5 kurtina, at ang ibang 5 kurtina ay dapat ay dugtong sa bawat isa. Dapat gumawa ka ng asul na silo sa labas ng gilid ng kurtina sa isang pangkat. Gayun din, dapat kang gumawa ng pareho ng gilid sa dulo ng kurtina sa pangalawang pangkat. Dapat kang gumawa ng 50 silo sa unang kurtina, at dapat kang gumawa ng 50 silo sa dulo ng kurtina sa pangalawang pangkat. Gawin ito para ang mga silo ay maging magkasalungat sa bawat isa. Dapat kang gumawa ng 50 panghawak na ginto at pagdugtungin ang mga kurtina kasama ito kaya ang tabernakulo ay magiging buo. Dapat kang gumawa ng mga kurtinang balahibo ng kambing para sa isang tolda na pantikip sa itaas ng tabernakulo. Dapat kang gumawa ng 11 sa mga kurtinang ito. Ang haba ng bawat kurtina ay dapat 30 cubit at ang lapad ng bawat kurtina ay dapat 4 na cubit. Dapat parehong sukat ang bawat isa sa 11 kurtina. Dapat pagdugtungin mo ang 5 kurtina at ang ibang 6 na kurtina sa bawat isa. Dapat doblehin mo ang ika-6 na kurtina sa harap ng tolda. Dapat kang gumawa ng 50 silo sa gilid ng dulo ng kurtina sa unang pangkat at 50 silo sa gilid ng dulo na magdugtong sa pangalawang pangkat. Dapat kang gumawa ng 50 tansong panghawak at ilagay ang mga ito sa mga silo. Pagkatapos dapat mong pagdugtungin ng magkakasama ang mga tolda na pantikip para maging isa. Ang naiwang kalahating kurtina, iyan ay, ang naiwang nakalaylay na bahagi galing sa mga kurtina ng tolda, dapat nakasabit sa likod ng tabernakulo. Dapat magkaroon ng 1 cubit sa isang bahagi ng kurtina, at sa 1 cubit din sa ibang bahaging kurtina, na ang naiwang haba ng toldang kurtina ay dapat lumaylay sa mga gilid ng tabernakulo sa isang gilid at sa kabilang gilid, para takpan ito. Dapat kang gumawa ng pantikip sa tabernakulo ng balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, at ibang pantikip na yari sa balat para sa itaas nito. Dapat kang gumawa ng mga patayong tabla na yari sa akasyang kahoy para sa tabernakulo.
Ang haba ng bawat tabla ay dapat 10 cubit at ang lapad ay dapat 1.5 cubit. Dapat may 2 nakausli sa bawat tabla para maidugtong ang mga tabla sa bawat isa. Gagawin mo ang lahat ng mga tabla sa tabernakulo sa ganitong pamamaraan. Kapag gagawa ka ng mga tabla para sa tabernakulo, dapat kang gumawa ng 20 tabla sa bawat timog na bahagi. Dapat kang gumawa ng 40 pilak na mga pundasyon sa 20 tabla. Dapat may 2 pundasyon sa isang tabla na may 2 patungan, at ganoon din ang 2 pundasyon sa ilalim ng bawat ibang tabla na may 2 patungan. Para sa pangalawang gilid ng tabernakulo, sa hilagang bahagi, dapat kang gumawa ng 20 tabla. At 40 pilak na pundasyon. Dapat may 2 pundasyon sa unang tabla at 2 pundasyon sa sumunod na tabla at sa susunod pa. Dapat kang gumawa ng 6 na tabla, para sa dakong likuran ng kanlurang gilid ng tabernakulo. Dapat kang gumawa ng 2 tabla sa likuran ng mga sulok ng tabernakulo. Dapat magkahiwalay ang mga tablang ito sa ilalim, pero magkadugtong sa itaas sa parehong bilog na metal. Dapat sa ganitong paraan sa parehong likuran ng mga sulok. Dapat may 8 tabla, kasama ng mga pilak na pundasyon. Dapat mayroong 16 sa lahat ng pundasyon, 2 pundasyon sa unang tabla, 2 pundasyon sa ilalim ng sunod na tabla, at ganoon din sa susunod. Dapat kang gumawa ng mga paalang na haligi na yari sa akasyang kahoy, 5 para sa mga tabla ng isang gilid ng tabernakulo, 5 paalang na haligi sa kabilang gilid ng tabernakulo, at 5 paalang na haligi para sa dakong likuran ng kanluran ng tabernakulo. Ang paalang na haligi sa gitna ng mga tabla, iyan ay, kalagitnaang pataas, dapat umabot sa magkabilang dulo. Dapat mong balutin ng ginto ang mga tabla. Dapat kang gumawa ng kanilang mga gintong bilog na metal, para ang mga ito ay magsilbing hawakan para sa mga paalang na haligi, at dapat balutin mo ng ginto ang mga baras. Dapat mong itayo ang tabernakulo sa pamamagitan ng pagsunod sa plano na pinakita sa iyo sa bundok. Dapat kang gumawa ng kortina na may asul, lila at matingkad na pulang lana, na may disenyong kerubin, gawa ito ng mahusay na manggagawang lalaki. Dapat isabit mo ito sa 5 poste ng akasya na kahoy na binalot ng ginto. Dapat ang mga poste ay may mga kawit na gintong pangkat sa 4 na pundasyong pilak. Dapat isabit mo ang kortina sa mga panghawak, at dapat mong dalhin ang kautosang tipan ng kaban. Ihihiwalay ng kortina ang banal na lugar sa kabanal-banalang lugar. Dapat mong ilagay ang takip ng luklukan ng awa sa kautosang tipan ng kaban, na makikita sa kabanal-banalang lugar. Dapat mong ilagay ang mesa sa labas ng kortina. Dapat mong ilagay ang ilawan na kasalungat ng mesa sa timog na bahagi ng tabernakulo. Ang mesa ay dapat nasa hilagang bahagi. Dapat kang gumawa ng pabitin sa pasukan ng tabernakulo. Dapat mong gawing asol, lila, matingkad na pulang bagay, at pinoong pinulupot ng lino, ang gawa ng taga-berda. Dapat kang gumawa ng mga 5 poste ng akasya at balutin ito ng ginto. Ang kanilang mga kawit ay ginto at 5 tansong pundasyon para sa mga ito. Bagong tipan. Mark 4:30-41, Mark 5:1-20. At sinabi niya, saan natin maihahambing ang kaharian ng Diyos, o anong talinghaga ang magagamit natin upang maipaliwanag ito? Ito ay katulad ng buto ng mastasa na kapag ito ay itinanim, ito ang pinakamaliit sa lahat ng mga buto sa daigdig. Gayunpaman, kapag ito ay naitanim, tumutubo ito at nagiging pinakamalaki sa lahat ng mga tanim sa bukirin at nagkakaroon ito ng malalaking sanga. Kaya ang mga ibon sa himpapawid ay nakakapamugad sa lilim nito. Ipinang-aral niya ang salita sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang katulad nito, hanggang sa kaya nilang maunawaan, at hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit kapag siya ay nag-iisa na lamang, ipinapaliwanag niya ang lahat sa kanyang sariling mga alagad. Kinagabihan, ng araw ding yun, sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang dako.
Kaya iniwan nila ang maraming tao na isinama nila si Jesus dahil nakasakay na siya sa bangka. Mayroon ding ibang mga bangkang sumama sa kanya. Nagkaroon ng matinding unos at hinampes ng mga alon ang bangka kaya halos mapuno na ito ng tubig. Ngunit si Jesus naman ay nasa dulo ng bangka at natutulog sa unan. Ginaising nila si Jesus at sinabi, "Guro, hindi ba kayo nababahala na malapit na tayong mamatay?" At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, "Pumayapa ka, tigil." Tumigil ang hangin, at nagkaroon ng labis na kapayapaan. At sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Wala pa rin ba kayong pananampalataya?" Lubha silang natakot at sinabi nila sa isa't isa, "Sino ba talaga siya, dahil maging ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya?" Dumating sila sa kabilang dako ng dagat, sa rehiyon ng Geraseno. At nang bumababa si Jesus sa bangka, agad may isang lalaking may maruming espiritu ang pumunta sa kanya mula sa mga libingan. Ang lalaki ay nakatira sa mga libingan. Wala nang makapagpigil sa kanya, kahit pa kedena. Ilang ulit na siyang ginapos gamit ang mga tanikala at kedena. Sinisira niya ang mga kedena at winawasak niya ang kanyang mga tanikala. Walang sino man ang may lakas na supalin siya. Bawat gabi at araw sa mga libingan at sa mga bundok, sumisigaw siya at sinusugatan niya ang kanyang sarili ng mga matatalas na bato. Nang nakita niya si Jesus sa malayo, tumakbo siya sa kanya at yumuko sa kanyang harapan. Sumigaw siya ng may malakas na boses, "Ano ang kinalaman ko sa iyo, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa iyo sa Diyos mismo, huwag mo akong pahirapan." Sapagkat sinasabi niya sa kanya, "Lumabas ka sa lalaking ito, ikaw na maruming espiritu." At tinanong niya ito, "Ano ang pangalan mo?" At sumagot siya, "Ang pangalan ko ay Pulutong, sapagkat marami kami." Pablo't ulit siyang nakiusap sa kanya na huwag silang papuntahin sa labas ng rehiyon. Ngayon may malaking kawan ng baboy ang naroon na kumakain sa burol, at nagmakaawa sila sa kanya, na sinasabi, "Papuntahin mo kami sa mga baboy, hayaan mo kaming pumasok sa kanila." Kaya pinayagan niya ang mga ito, lumabas ang mga masamang espiritu at pumasok sa mga baboy, at nagtakbuhan sila patungo sa matarik na burol papunta sa dagat, halos 2,000 baboy ang nalunod sa dagat. At tumakbo ang mga nagpapakain sa mga baboy at ipinamalita sa lungsod at sa mga karatig puok kung ano ang nangyari. At maraming tao ang pumunta upang makita kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay pumunta sila kay Jesus at nakita nila ang lalaking sinapian ng demonyo, na may pulutong, na nakaupo, nakabihis, at nasa kanyang tamang kaisipan, at sila ay natakot. Sinabi sa kanila ng mga nakakita ng nangyari sa lalaking sinapian ng demonyo kung ano ang nangyari sa kanya at gayon din ang tungkol sa mga baboy. At nagsimula silang nagmakaawa sa kanya na umalis sa kanilang rehiyon. At nang sumasakay na siya sa bangka, nakiusap sa kanya ang lalaking sinaniba ng demonyo kung maaari siyang sumama sa kanya. Ngunit hindi siya pumayag dito, subalit sinabi niya sa kanya, "Umuwi ka sa iyong bahay at sa mga kasama mo, at sabihin mo sa kanila kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung paano kanya kinahabagan." Kaya siya ay umalis at nagsimulang ihayag ang mga dakilang bagay na ginawa ni Jesus para sa kanya sa Decapolis at ang lahat ay namangha. Mga awit, Psalm 23 is the 1-6. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang mga pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng payapang tubigan. Binabalik niya ang aking buhay, ginagabayan niya ako sa tamang landas alang-alang sa kanyang pangalan. Kahit na lumakad ako sa gitna ng napakadilim na anino ng lambak, hindi ko katatakutan ang kapahamakan dahil ikaw ang kasama ko, ang iyong pamalo at iyong tungkod ang nagpapayapa sa akin. Ipinaghahanda mo ako ng isang hapag sa harapan ng aking mga kaaway, binuhusan mo ng langis ang aking ulo, ang saro ko ay nag-uumapaw.
Tiyak na kabutihan at katapatan sa tipan ang hahabol sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako ay mananahanan sa tahanan ni Yahweh habang buhay.